Summer vacation pa rin and I'm sure na nag-enjoy kayo sa pagpunta sa iba't ibang tourist destinations. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Kaya't patuloy nating tuklasin ang ganda ng Pilipinas. Welcome po sa inyong lahat. Ako po si Zairine Farsad na makakasama ninyo dito sa Pulsong Pinoy. Ang Fort Santiago ay isa sa pinaka-popular na attraction sa walled city of Intramuros. Isa rin ito sa pinakamatandang Spanish stone fortress sa bansa. Alamin natin ang istorya sa pagkakatatag ng lugar na ito sa kultura at kasaysayan. Ito ang Fort Santiago, isa sa pinakamatandang muog sa Pilipinas na matatagpuan sa Intramuros sa Maynila. Itinayo taong 1571 at ipinangalan sa patron ng mga Kastila na si Santiago. Ito ay itinatag upang magsilbing kuta ng tanggulan ng Kastilang mandirigmang si Miguel Lopez de Legazpi, ang kauna-unahang gobernador at kapitan general ng Pilipinas. Sa lugar kung saan nakatayo ang Fort Santiago, unang itinatag ang kuta ni Raja Sulaiman, ang Sultan ng Maynila noong panahon bago ang pananakop ng mga Kastila. Taong 1570, ipinadala ni Miguel Lopez de Legazpi ang kanyang tenyente opisyal na si Martin de Goiti sa Maynila mula sa Cebu. Nooy nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Kastila at katutubong Muslim kung saan nagwagi ang puwersa ng Espanya at itinayo ang Fuerte de Santiago. Ang ilang bahagi ng muog ay nasira noong panahon ng digmaan ng Kastila at Chino kung kailan namatay si de Goiti. Mula sa kahoy at putik, ginawang bato ang Fort Santiago noong 1589. Ito ang naging sentro ng palitan ng mga sangkap o barter sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at mga bansa sa Europa sa loob ng mahigit 300 taon. Ang tanyag na Manila Galleon Trade ng Pilipinas at Mexico ay dito rin nagsimula. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Fort Santiago ay nakuha ng mga Hapon nang sakupin nito ang Pilipinas. Sa mga pitang ito sa ilalim ng lupa na nooy nagsisilbing taguan ng mga kahadeyero at armas ng mga mandirigmang Kastila, walang awang ikinulong, pinahirapan at pinaslang ang daan-daang Pilipino at Amerikano ng Kempeitai o pulis militar ng bansang Hapon. Sa kasagsagan ng Battle of Manila noong 1945, kung kailan nagtapos ang pamamayagpag ng mga Hapon sa Pilipinas, nasira ang Fort Santiago. Ibinalik at isinaayos ito taong 1950 bilang pampublikong pasyalan. Isa sa pangunahing atraksyon sa Fort Santiago, ang lugar kung saan ikinulong ang bansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang bahay na ito ang nagsilbing tirahan niya habang siya ay nililitis ng hukumang militar ng Espanya. Sa silid na ito, isinulat niya ang Mi Ultimo Adios o ang huling paalam. Alas 7 ng umaga, noong ika-29 ng Disyembre, taong 1896, mula sa kanyang silid, inilipat si Rizal sa kapilya ng preso kung saan siya namalagi. Dito niya isinulat ang kanyang liham para sa kanyang pamilya at para sa nakakatandang kapatid na si Pasiano. Alas 6:30 nang tumunog ang trumpeta ng Fuerza Santiago. Hudyat ng simula ng kanyang pagmarcha patungo sa Bagong Bayan kung saan siya binitay. Fuego! Sa loob ng mahigit 400 taon, ang Fort Santiago ang saksi sa kagitingan at kabayanihan ng mga Pilipino.
Ito ay sumasalamin sa makulay na kasaysayan ng Pilipinas. Bago umalis papuntang Indonesia, si Pangulong Ninoy Aquino ay naging abala siya sa iba't ibang tungkulin. Yan ang hatid namin sa Fast Track. Matagumpay na bumisita si Pangulong Aquino sa Indonesia para sa 18th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Dito'y inihain niya ang iba't ibang issue na kung saan malinaw na kinilala ang Pilipinas bilang isang masigla, masigasig at matulunging kapitbahay sa rehiyon. Panoorin natin ang kabuuang ulat ng kanyang working visit sa Report kay Boss. Pinaigting na kooperasyon sa larangan ng pangangalaga sa karapatang pantao, kalikasan, trafficking in persons, peace and security, economic integration, pamimirata sa karagatan, at proteksyon sa ating mga kababayan sa ibayong dagat ay ilan lamang sa mga isinulong ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang pakikipagpulong sa mga lider ng 10 bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang ika-18 ASEAN Summit ay isinagawa sa Jakarta, Indonesia upang bigyang puwang ang mga kasalukuyang usaping nakakaapekto sa mga hangarin ng ASEAN community. Dito ay nagkaisa rin ang 10 bansa na tutukan ang lumalalang krisis sa langis na nagdudulot ng pagtaas sa presyo ng iba't ibang pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan di lamang sa Asia
kundi sa buong mundo. Nagkasundo rin ang mga ASEAN leaders na bigyang prioridad ng mga oil-producing ASEAN countries ang pagbebenta ng langis sa mga non-oil-producing countries. Ang Indonesia, na kasalukuyang chairman ng ASEAN, ay interesado na ring